Ang tatalakayin ko ngayon ay ang part 3, ang surrender ng alleged mastermind ng pork barrel scam at ang corruption loop na tinatawag ko. Andito tayo sa main blog site ko, junejourneytolife.blogspot.com. Bisitahin din nyo ang mga links na ito dahil mahalaga ito para malaman nyo kung bakit ko sinasabi ang mga sinasabi ko dito. Na nakaraang post, makikita nyo din dito pag clinic nyo ito kung anong post ko nung nakaraan. Tinalakay ko ang mayaman at may hirap, ang paano sila nabubuhay at ang hindi pagkapantay-pantay na natin sa lipunan, as na ito ang tunay na problema na dapat nating bigyang pansin. Dito sa vlog na ito, titingnan ko naman ang pag-surrender ng mastermind na alleged mastermind ng pork barrel scam. At kung ano ang problema ng korupsyon ay paulit-ulit nating makikita sa ating bansa at sa iba pang bansa kung hindi natin bibigyan ng kalutasan ang problema ng mahihirap at mga walang trabaho. So, sumuko ang alleged mastermind sa pork barrel scam noong Agosto 28, 2013 kay President Aquino, sabi ng news. So, ito ang detalye ng pagsuko niya dito sa link nito. Ito naman din, hindi masyadong detalye, pero andito rin ang summary nun. Nangyari ito pagkatapos ng Luneta Rally na inattenda ng maraming tao. So, ang tanong, ano na ngayon? Tapos na ba ito? Tapos na ba ang problema ng korupsyon? Dahil sumuko na ang alleged mastermind. Alam natin na hindi pa ito tapos. Dahil nangyari na ito dati, ng panahon ni Marcos, tapos nangyari pa ulit, at ang nangyari ngayon, meron tayong pork barrel scam. Hindi ba paulit-ulit yan? Bakit hindi natin itanong sa ating sarili, bakit ito paulit-ulit? O tinanong ba natin at dahil wala tayong sagot, nag-give up na tayo? At pinayagan natin at tinanggap na lang natin, ganito na lang. So, dahil ganito na lang ito, i-blame na lang natin ang gobyerno o kaya itong alleged mastermind. Hindi natin nakikita na ito ay nagmula sa hindi natin pagkapantay-pantay. At tayo na nakakakita dito sa katotohanan ito, tayo ang magbibigay kalutasan dito, hindi ang gobyerno, hindi kung sino pa man. So kung kayo nakakarinig, kung naririnig niyo itong aking panawagan dito sa video na ito, tayo ang dapat magbigay ng kalutasan dito. Dahil tayo ang nakakakita, marami ang hindi nakakakita dito, at marami ang tataas ng kilay. Sasabihin lang ng mga tao, tamad mahirap kaya mahirap
parang biniblame natin sila sa kahirapan. Imbis na bigyan natin ng pansin kung bakit natin tinanggap at pinayagan ito na mangyari sa ating lipunan. So, ilang mga kaso na ganito ang ating nakita. Marami na, di ba? At marami pang dadating. So, habang may sumusurrender, meron ang paghihirap ay andito pa din. Ang korupsyon ay nandito pa din. Dahil ang korupsyon ay tungkol sa deception at sa self-dishonesty. Nakikita natin bakit may deception. Gusto nating manalo lagi dito sa game na kung saan tayo nagkukumpit lahat dito sa larong ito, dito sa buhay. So, para tayo manalo, kailangan nating ma-deceive ang isa't isa at maging self-dishonest. So, ito ang resulta, ito ang consequence ng pagtanggap natin at pagpayag na mamuhay na hindi pantay-pantay. So, dito makikita natin na ang takot na mabuhay ay andito. Dahil alam natin na hindi tayo pantay-pantay at pag hindi tayo gumawa ng paraan, matatalo tayo. Dahil sa isang game, sa isang laro, makikita natin na kailangang maglaro tayo ng mahusay para tayo manalo. Pero kung ang ating lipunan ay hindi set up na ganito, kung ang ating lipunan ay binibigyan ng tulong ang mahihirap, permanenteng tulong na hindi na paulit-ulit na mangyayari na magkakaroon na wala ng isang, kumbaga ang ibig ko sabihin dito ay para naman magkaroon din sila ng basic na kailangan nila para mabuhay katulad din natin. So, ang makikita natin dito ay paulit-ulit ito yung corruption loop. Ito yung makikita natin kung saan dito isusolve ng gobyerno ang korupsyon, panandalian, tapos dahil may mga mahirap pa din na walang makain, so ang hindi natin pagkapantay-pantay ay andyan pa rin, ang corruption ay nandyan pa din, tapos bibigyan ulit ng lunas, panandali ang lunas o solusyon ng gobyerno ang mga hinaing na mahihirap, tapos pero hindi ang permanent na solusyon para matapos ang problema ng paghihirap. So andyan na naman ulit ang problema ng inequality, ang problemang korupsyon andyan na hanggat ito ay patuloy na mangyayari. Ito ang isang link kung saan naglalahad ito ng mga pangalan ng mga taong sinangkot ng whistleblower at ang mga dokumento na nagpapatunay na ito ang mga dokumento nagsasaad nito sa SEC. So
makikita natin dito na itong takot na mabuhay, takot na mabuhay at takot na mabuhay. Takot na mabuhay ng mga politiko. Takot sila na hindi sila ma-re-elect. So, gusto nilang kumuha ng pera at ng power para sila manalo. Ang mga mahihirap naman ganun din sa takot nilang mabuhay, nagkakaroon silang kagustuhang mabuhay sa pamamagitan ng krimen minsan dahil yun lang alam nila. Dahil kung ano man, wala silang pinag-aralan, walang pamasahe papunta sa pag-apply ng trabaho at iba pang mga sitwasyon. So gusto rin nilang magwagi dito sa game of life na tinatawag ko nga. So, ito namang alleged mastermind, ganun din, takot ng mag-survive. So, kinuha niya ng mga pera para siya makapag mamuhay ng marangya. At para saan? Para rin siya magwagi sa buhay na sa game of life na ito. So, hindi natin pwedeng i-blame ang politician o ang mahihirap o ang mastermind, ang alleged mastermind. Dahil tayo ang gumawa nito, pinayagan natin at tinanggap natin ang ganitong klase ng pamuhay for so long. Matagal na nating tinatanggap ito at pinapayagan sa ating lipunan. So, ito ang dapat nating tingnan. Dahil ang real love ay tungkol sa pamumuhay na bilang kapantay ng bawat isa. At kung titingnan natin, ang posibilidad na ang mga korporasyon ay pwede nating i-nationalize yung mga korporasyon na kumukuha ng tubo o profit galing sa pagbibenta ng natural resources katulad ng tubig, ng langis. Nagawa na natin ito noon at hindi lang natin binigyan ng share sa mga profit ang mga nahihirap o unemployed. Pero ngayon, mukhang ito ang nalalabi na solusyon dito sa ating problema para hindi na paulit-ulit na mangyari ito. Ang pagbibigay ng basic or living income guaranteed sa mga mahihirap at mga walang trabaho, mga matatanda, mga uneducated o walang pinag-aralan ng mga tao na hindi pwedeng magtrabaho. Sa ganitong paraan, masasabi natin na totoo itong pagmamahal natin sa iba. Kung hindi naman natin gagawin ito, hindi naman totoo ang ating pagmamahal dahil ang pagmamahal natin ay galing lang sa isip o sa puso. Sabi natin sa puso, hindi naman pusong tunay yan, kundi mga nararamdaman lang natin yan. Kumbaga, ang sabi nga ng lola ko, hindi niyan mapapakain. Hindi niyan mapapakain ang mahihirap sa pagbibigay mo ng pagmamahal galing sa impul. Kailangan yan ay magkakaroon ka ng tunay na lutong kanin at ulam na pwede nilang kainin. So makikita natin dito ang mga mayaman kumakain silang 3 beses ang araw, ang mahihirap hindi.
Ang mayayaman, nakatira sila sa bahay. Ang mahirap, nakatira sila sa lansangan, sa Smoky Mountain, o sa squatter area. At ang mayayaman, meron silang flushing toilet, gumagamit silang toilet paper. Ang mahihirap, wala. At wala rin silang toilet paper. So, kailangan nating i-restore ang balanseng ekonomiya. Kailangan nating bigyan ng pansin ang ating paggamit ng mga salita, dahil lumaki tayong gumagamit ng mga salitang bias kung saan ang kahulugan ng mahirap ay hindi mayaman, o kahulugan ng mayaman ay hindi mahirap. Kumbaga, ang kahulugan ng bawat isa ay nasa sa loob ng bawat isa. Pero hindi natin nakikita na dahil dito, nagkakaroon tayo ng bias. Hindi natin nakikita ano talaga ang mahirap, ibig sabihin ng mahirap, ano talaga ang ibig sabihin ng mayaman. So, pag binigyan natin ang mahirap ng paraan para sila mabuhay na may dignity sila, may dignidad, dito sa iminumungkahi ko dito, makikita natin na magkakaroon tayo ng permanenteng solusyon. At lahat tayo ay magwawagi. Hindi lang ang iba, kundi lahat tayo. So, bigyan natin ito ng pansin.